Medyo napangiti ako nang sinabi yun ni Ate Feli. Pero nag-isip ako kung sino ang tumatawag sa akin. Hindi nakasave at hindi pamilyar ang numero na tumatawag. Pagtalikod ni Ate Feli ay agad ko itong sinagot. Alam kong nakaabang ito kung sino ang aking kausap. Hello? Sino po ito? Hello? Si Paul ba ito? Mabuti at sinagot mo ang tawag ko. Nandito kami sa ospital ng daddy mo. Pakiusap, puntahan mo kami dito. Hinahanap ka niya. Asahan kita, Paul. Ano? Anong nangyari kay daddy? O sige. Kamusta ang daddy? Sige, pupunta ako dyan. Sobrang kaba ko na mga oras na yun. Nanginginig ako habang hawak ang phone ko. Hindi ko kasi alam anong lagay ng airpod ko. Isinantabi ko ang galit na nararamdaman ko kapalit ng kaligtasan nito. Pati si Ate Feli, alalang-alala. At ako na may kanyang sinamahan papunta sa ospital. Wala kaming sinayang na oras. Dali-dali naming tinungo ang kinaroroonan nila. Tanong ako ng tanong kay Ate Feli kung anong posibleng mangyari kay Erpat. Pagdating namin roon, agad naming hinanap kung saan naroon si Ate Vanji. Umiiyak ito ng aming abutan. Samot-saring aparato ang nakakabit sa airpod ko. Para akong kandila na unti-unting nauubos habang nakikita ko ang kalagayan ng airpod ko. Galit na galit ako sa sarili ko na mga oras na yun. Panay ang kwento ni Ate Vanji kung ano ang nangyari. Pero hindi ko kayang makinig at naroon lamang ako sa tabi ng airpod ko habang hawak-hawak ang mga kamay nito. Pagpasok ng doktor ay pinaliwanag sa amin ang lagay ni Erpat. Mas kinausap nito si Ate Feli na mas may alam sa mga medical term. Tanging ang mga dasal at himala na lang raw ang pupwedeng magdagdag sa buhay ni Erpat. Sa oras na yun, mas pinaniwalaan ko ang nasa itaas. Dasal ako ng dasal na sana wag muna niyang kunin si Erpat. Walang tigil ang mga luhang pumapatak sa mga mata ko habang akap-akap ang daddy ko. Patawad, daddy. Patawad sa mga pagkakasala ko. Patawad dahil hindi ako nakikinig sa mga utos mo. Ang palagi kong sinasabi, hindi ko namamalayan. Wala na sa loob ng kwarto na yun si Ate Vanji at Ate Feli. Naroon at nakita ko sa maliit na salamin sa pintuan. Parang nag-uusap. Hindi ko alam ang pinag-uusapan ng dalawa. Pero nakita kong seryoso ang mukha ni Ate Feli. Siguro ay tinatanong nito kung ano ang ibang nangyari sa airpod ko. O sa tingin ko din ay sa nabanggit sa akin ni Ate Feli. Ang hindi nito pamamansin sa kanya. Sa paghimas ko sa ulo ni Erpat ay himalang nagising ito. Tumingin ito sa akin sabay salita. Hindi. Ang anak ko. Asa ng bunso kong mahal na si Paul. Daddy! Si Paul po ito. Daddy! Andito na ako sa tabi mo, Dad. Sobra akong naantig nung marinig ko mismo yun sa mga bibig ng airpod ko. Mas lalong bumagsak ang mga luha sa mga mata ko
At muling nanumbalik yung mga panahong ako'y musmus pa. Ang mga balikat ni Daddy ang nagsilbi kong upuan kapag ako'y pagod na sa malayong paglalakad. Ang mga kamay niya na nagsisilbi kong proteksyon upang ako'y hindi madapa. Ang mga boses niya na nagsisilbi kong musika sa tuwing ako'y kanyang pinapatulog. Doon na nagmamadaling pumasok ang dalawa. Matapos marinig, nagising na si Erpat. Oh, bakit ba kasi kayo nag-iiyakan? Hindi pa naman ako mamamatay. Malakas pa ako, ano? Ano pa naman kayo? Napakasakit. Napakasakit pagmasdan na habang ngumingiti siya at pinipilit magsalita, ay gano'n na pala ang nararamdaman niya sa kanyang katawan. Ayaw niya kami mag-alala at pinakikita lang niya na malakas siya. Gaya ng paglaban niya, ay ang hirap sabihin ng totoong kondisyon niya. Tanging kami lamang ang nakakaalam noon at pilit na nagpapakatatag. Dahil walang gamit na dala sila Erpat sa ospital, ay ako na ang nagpasya na ako na lamang ang kukuha ng mga kakailanganing gamit sa bahay. Bukod pa doon, ay para masamahan ko si Ate Feli makauwi sa kanyang bahay. Maraming salamat sa iyo, Ate Feli, ah. Sobra. Salamat talaga. At sinamahan mo ako kanina. Wala yun, iho. Maliit na bagay. Lakasan mo lang ang loob mo, iho. At manalangin ka para sa kaligtasan ng daddy mo. Oo, Ate Feli. Gagawin ko po. Sobra talaga akong nangihina. Sakit pala pag ganun malaman mo, no? Yung tipo ba na ayaw mo ipalam ang totoong sitwasyon niya? Papalang lumaban pa siya. Sakit, Ate Feli. Pero fighter naman ng daddy. Alam ko yun, Ate Feli. Fighter ang daddy ko. Pilit ko talagang nilalakasan ang loob ko sa nangyayari. Pinipilit ko pa katatag. Dahil pag nawala si Erpat, parang wala na din silbi ang buhay ko. Sabay bagsak ng mga tubig sa mata ko at doon na yumakap sa akin si Ate Feli. Kaya mo yan, Paul. Kaya mo yan. Sige at iyak mo lang. Okay lang yan. Manadig lang tayo na magiging okay ang lahat. Tutulungan kita. Basta, andito ko lagi para sa'yo. Maraming salamat, Ate Feli. Sorry kung iyak na talaga ako. Ang bigat sa dibdib ng gawin, Ate Feli. Sobrang swerte ko na kahit papaano, meron kaming kapitbahay na tulad ni Ate Feli. Pinakain niya ako sa bahay nila at tinulungan hanapin sa bahay namin ang mga dadalin kong gamit sa ospital. Habang nagkakalkal ako ng mga gamit ni Erpat, ay nalaglag sa bag nito ang cellphone niya. Inilagay ko sa bulsa ko at para dalhin din. Okay na ba lahat ng yan, Paul? Siguraduhin mong wala kang makalimutan, ha? Ito, at nakatupi na itong lahat. Opo, Ate Feli. Okay na siguro lahat po yan. Magpapahinga lang po ako saglit at maliligo na din para makapunta din agad ako sa ospital. O sige, at maiwan na kita. Kailangan ko na din umuwi. At nag-message sa akin ng anak ko. Tatawag daw sila mamaya at gusto pa mag-video call. So, papaano? Una na ako, iho. Mag-iingat ka. At i-update mo ako sa lahat ng mangyayari, ha? Opo, Ate Feli. Maraming salamat po ulit.
Pagkaligo ko, agad ako nagtungo sa ospital. Bitbit ang mga gamit ni Erpat. Malapit na ako sa kwarto ni Erpat nang maabutan kong nasa labas ng kwarto na yun si Ate Banji. Nakatalikod at nakadikit sa tenga ang phone. Panay ang tawa na para bang walang iniisip na problema. Ay naku, huwag ka mag-alala. Mukhang malapit na to. Ate Banji, andito na ho ako. Mukhang ang saya-saya niyo ah. Sino yung kausap niyo? Ay, Paul, andiyan ka na pala. Nakuha mo ba yung mga gamit ng daddy mo? Kanina ka pa ba dyan? Oo, eto at dala ko. Sino yung kausap niyo? Bakit parang ang saya-saya niyo pa? Saka bakit bigla niyo binaba? Kwan lang. Pinapasaya lang ako kasi alam niya na sobrang lungkot ko ngayon dahil alam mo na. Sige, at akin na yung ibang gamit para maayos ko sa loob. Lumakad na kami papasok sa loob ng kwarto. Tulog ang daddy ko. Habang ako ay naupo sa tabi nito. Si Ate Vanji naman ay maayos na silalansan ang mga dinala kong gamit ni Erpat. Pinagmamasdan ko lang ang daddy ko habang hawak-hawak ang isang kamay nito. Doon ko na naisipang i-chat si Ate Feli para sabihing naroon na ako. Pero nagkamali ako ng pagbunot sa bulsa ko. Kaya ang nakuha ko ay ang phone ni Erpat. Walang ano-ano ay may nagtulak sa akin na buksan yun, kung saan nakita ko ang palitan nila ng mensahe ni Ate Vanji. Biglang lumakas ang tibok ng puso ko at bahagyang nanginginig ang mga kamay ko habang nakikita ang mga reply ng daddy ko. Panay na pala ang away nilang dalawa at parang meron pang pinagseselosan ang daddy ko. Pilit namang tinatanggi ni Ate Vanji dahil wag daw ito maniwala sa mga sabi-sabi. May text pa si daddy na umuwi na siya dahil naninikip daw ang dibdib nito sa pinaggagawa ni Ate Vanji. Doon biglang humarap si Ate Vanji. Siya nga pala, Paul. Galing dito ang kuya mo. Pati ang girlfriend niya. Hinahanap ka nga at tinatanong kung nagpakita ka na daw sa daddy niyo. Wala ka bang napansin na phone ng daddy mo dito sa bag niya? Hindi ko makita. Wala ka bang nakita sa bahay? Ay, ayan pala hawak mo. Akin na, may kukunin lang akong number. Kinuha sa kamay ko ni Ate Vanji ang phone ng daddy ko. Kung inaakala niyang wala akong nabasa, ay nagkakamali siya. Pinaliwala ko na lamang, bagamat nabasa ko naman ang buong convo nilang dalawa. Sabay paalam niya na magsi-CR. Bit-bit ang phone ni Erpat. Kinaumagahan, nagpaalam si Ate Vanji na uuwi muna siya ng bahay. Wala akong ibang ginawa sa ospital kundi pagmasdan lang si daddy habang ito'y himbing na himbing mula sa kanyang pagkakatulog. Doon biglang tumawag si Ate Feli. Nangangamusta. Hello? Ate Feli? Kamusta kayo dyan, iho? Anong balita dyan? Okay lang ho, Ate Feli. Eto, natutulog po ang daddy. Ikaw, nakatulog ka naman ba, iho? Baka ikaw naman ang mapano, ha? Magpahinga ka din. Si Vanji, kasama mo ba dyan? Sakto lang. Naka-idlip-idlip naman ako. Si Ate Vanji, wala ho, Ate Feli. Nagpaalam po.
uuwi mo na daw siya yan sa bahay. Pero Paul, obserbahan mo mabuti ang Ate Vanji mo ha. Ayaw ko manghimasok pero tignan mo mabuti mga galaw niya. Anong ibig niyo sabihin, Tefeli? Paul, nakita ko si Vanji kanina. Nung namalengke ko, nasa harap ko siya, naglalakad. Hindi niya ako napansin na naroon ako sa likod niya. Alam mo ba, kasama niya si Marco. Nakakabay sa kanya. At sa tingin ko, mukhang nagkabalikan na sila. Sabi ko na, Tefeli. Niloloko niya ang daddy ko. Nabasa akong pagkatalo nila sa phone ng daddy. Yun nga ang inala ng daddy ko. Grabe siya. Kaya din siguro nagkaganito ang lagay ng daddy. Dahil sa sama ng loob sa kanya. Pero si daddy, pilit pinapabango ang pangalan niya sa amin. Sige, Tefeli, maraming salamat po at sinabi niyo sa akin. Napag-usapan namin ni Ate Feli na magkunwari na wala kaming alam sa ginagawa nito. 3 linggo ang nakalipas. Nagkaroon ng himala. Nakauwi kami ng bahay. Parang wala kaming problema ng nakaraan. Si Erpat, bagamat naging maganda ang lagay, nalimitahan naman ang mga galaw niya. Naapektuhan ang pananalita at pati ang pagkilos niya. Si Ate Feli ang para naming naging private nurse. Kapag kailangan namin ipacheck ang BP, pati ang mga gamot na iinumin ni Daddy. Maraming salamat, Feli. At Paul, sa inyo ako nabandayan. Si Vanji, di ka masisisi. Pagkulit ako sa iya. Tingnan naman si lagay ka. Dahil si kaya, Wala akong anuman. Huwag ko kayo magsalita ng ganyan. Hindi ko maganda sa kalusugan kapag ganyan ang iniisip nyo. Tama po si Ate Feli, Daddy. Huwag ko kayo mag-isip ng ganyan. Mahal na mahal ka nung ni Ate Vanji. Pauwi na po yun at may racket lang daw siya. Nagtinginan na lamang kaming dalawa ni Ate Feli. Magtatatlong araw na kasing hindi pa bumabalik ng bahay si Ate Vanji. Hanggang isang umaga, pagbangon ko, para palitan ng diaper ang daddy ko. Hindi na siya gumagalaw. Na maalam na ang daddy ko. Na maalam ang airpot ko ng masama ang loob sa isang taong inaakala niyang magiging kasama niya hanggang sa huli. Sa punerarya na naabutan ni Ate Vanji ang daddy ko. Kinimkim ko sa sarili ko ang bigat ng nararamdaman ko habang humahagulgol ng iyak si Ate Vanji. Pinilit kong igalang ang mga nalalabing araw ng daddy ko. Sabi ko sa sarili ko, after ng libing, doon ko haharapin si Ate Vanji kasama ang kuya ko. Hanggang sa dumating na ang araw na nahatid na namin sa huling hantungan ng daddy. Nagkaharap-harap kami kasama ang kuya ko. Pinagtanggol ko ang nararamdaman ng daddy ko. Pinaramdam ko sa mga salita na tumagos panigurado sa puso ni Ate Vanji. Nung araw din na yun, umalis na din ng bahay si Ate Vanji. Kasama ang kuya ko, ang totoong anak nila ng daddy. Mas mabuti pa nga siguro maiwan ako mag-isa kesa makiharap araw-araw sa mga ganun. Ganyan talaga ang buhay. Hindi laging masarap, mararamdaman at mararanasan mo din ang bawat pait nito.
Mabuti na lang talaga at nandyan palagi si Ate Feli na siyang nagpapalakas ng loob ko. Halos 1 buwan akong lugmok na gusto ko palagi mapag-isa. Na para akong masisiraan ng bait. Pero si Ate Feli, pilit akong tinatayo. Hanggang isang araw, mula sa kwarto ko, dinig na dinig ko ang ingay sa bahay nila Ate Feli. Hindi ng ingay ng tugtog niya sa sumba, kundi ingay ng mga batang nagtatawanan. Umuwi pala ang pamilya ng anak niya mula ibang bansa. Ang nakakalungkot pa, kasama ng lilipad si Ate Feli papunta sa ibang bansa after ng bakasyon ng anak niya. 2 taon raw kasing madedestino ng ibang lugar ang anak niya at ang asawa nito. Si Ate Feli muna raw ang pansamantalang magbabantay sa mga apo at ayaw nilang ipagkatiwala sa iba. Isa pa, sabik din daw makakasama ng mga bata ang Lola Feli nila. Lumipas ang 1 taon. Mag-1 taon na din akong call center agent. Mag-6 na buwan naman kami ng girlfriend ko na isa namang nurse. Sa tuwing namimiss ko si Ate Feli, naroon ako't nagpupunta sa aming balkonahe. Nagkakape habang naiisip na naroon lang siya't nag-ehersisyo. Paminsan-minsan rin ay tumatawag siya sa akin para ipakita ang mga kakulitan ng kanyang mga apo. Palagi din niya ako tinatanong kung kamusta ako at kung na-miss ko raw ba siya. Siyempre ang sagot ko, na-miss ko na siya. It's showtime time! Shout out na naman tayo, mga Boss Lodi. Shout out kay Boss Lodi, Alfie Maggalas, Joshua Ribalgua, Marjun Mendez, Louie Boy, Melvin Ricalde, Joel Cabacang, Leo Generosa from Davao City, Edwin Rotacchio from Tarlac City, Rolly Graido from Baguio City, Arnold Lerias, Erwin Laurio, Amor Lacaba from Tacloban City, Denny Bern Embiado from KSA, Richard Arenas, Kosyong Liit TV, Rainier, Nigel Camingue, Fernandez Family from Cebu City, at kay Boss Lodi, Richard Libringa from General Santos City. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga Boss Lodi. Ingat po kayong lahat.